Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay December 10, 2021. So namula yung index natin. Medyo nauntog tayo dun sa MA20 natin. So nag-close tayo 7,192.17. Pero nonetheless, nag-stay naman yung yung kandila po natin sa ibabaw ng ating MA9 naman sa kanya. So yun yung gusto natin mangyari sa kanya, and then later on siguro hopefully next week is okay na siya. So lahat naman ng mga Asian markets ngayon, nagbagsakan po sila. So mamaya titignan natin kung anong nangyari sa kanya. Wala akong nabasa na yung kinakatakutan natin kahapon, yung epekto ng Evergrande natin na nag-default. So halos hindi ko makita yung epekto sa mga news natin. Kahit dito sa local is wala tayong medyo nababasa ng mga news na related doon sa ating Evergrande naman. So most likely na price in na yun. And then wala din ako nakita na reason doon sa Asian market bakit karamihan is namula po yung kanilang mga indices naman. Pero nonetheless mamaya silipin natin si US market. Medyo okay yung nakikita natin na futures naman, yung mga values nila puro verde po yung nakita naman natin. Okay? So pag-usapan po natin yung ating trending stocks. Syempre, nanguna itong si ASX natin. So, lalaki ng mga kandila nito. So, ang ganda ng gain. Congratulations po doon sa mga nakapag-hold sa kanya. Parang tori yung galaw ng kandila nitong si ASX. Dito natin, medyo nagre-recover na nga. So, nagkaroon siya ng kandila. Yun nga, na-recover niya yung loss kahapon. So, medyo green po yung candle na sa kanya. Si Aldi, hirap pa rin, di ba? So, hirap pa rin yung galaw. And then, mukhang mga Ayala companies yung umarangkada na naman sa ngayon. Nung isang araw, si AC, nag-gain siya ng 5%. And then, si ASX, di ba? Patuloy na umakyat. Tapos, si All 8C natin, nagkaroon naman siya ng breakout. Ayan. So, puro Ayala pala to, ASN. So, etong si ASN naman, tinatry niyang bumalik, pero medyo hirap pa rin siya. Green naman yung closing natin. Si Merrimart talagang nagkakatakutan. Medyo fearful yung market sa kanya kasi kahit nasa oversold condition na siya, hindi pa rin masyadong nagba-bounce yung price action. So lalong bumababa yung kanyang galawan. Tapos si Medic natin, yun nga, mukhang wala pa rin siyang support, naghahanap pa rin ng support itong si Medic naman natin. And pag-usapan natin ng konti yung PSEI, pero wala naman tayo nakitang negative news sa ngayon. Okay po. So disclaimer lang guys, kung bako lang dito sa ating trading channel, sabi ko nga, personal study ko lang po itong ginagawa ko na charting at saka yung mga news na nire-review natin, yung interpretation natin sa kanya for education purposes lamang. So hindi po siya recommendation para mag-buy, mag-sell or hold ka ng mga stocks kasi nga meron pong risk na involved naman sa kanya. So due diligence tayo, sabihin natin, tayo yung pumipindot sa mga buy saka sell button. So take responsibility dun sa mga trades naman natin. Okay? Ayan, and then sa mga bago po dito sa ating YouTube channel, so please don't forget to subscribe para updated ka po dito sa ating daily review ng ating mga trending stocks, or kung gusto mo ng guide dito sa ating PSE market, i-click mo lang yung ating join membership button sa kanya. So pwede ka pong mag-member, and then meron tayong trading community na pupuntahan naman sa kanya. So sa mga nag-subscribe po, maraming salamat, at dito nyo makikita yung mga latest na updates po natin with regards sa mga trending stocks natin, ano yung nangyari kada individual na stocks naman natin. Ayan. So nakalimutan ko yata sa review natin kahapon si Merrimart. Hopefully hindi natin makalimutan ngayon. Company reviews natin, so nandiyan lang po siya. So medyo hindi updated. Yung profit or loss section is ginawa ko naman as a sample trade. So yan po yung gamit niyan. So halimbawa, para alam ng mga bago, ano ba yung breakout trades, ano yung trend following, ano yung mga bounce trade, ayan. Para meron po kayong idea naman sa kanya. So yan po yung purpose niyan. Tapos yung ating basic indicators, technical analysis. So yan lang naman yung ginagamit natin. Basic of the basics lang siya, Fibonacci, moving average, support and resistance. Ayan. So sa mga nag-aaral po, ayan, ito po yung section para sa inyo. Tapos kung aspiring ka na trader at saka investor dito po sa ating PSE market, kailangan mo po ng tinatawag natin na risk management. So dapat alam mo kung anong price ka mag-enter. Alam mo din yung gagawin mo pag medyo pumalya yung galaw po ng ating mga stocks. And then follow mo ko guys dito sa ating Palabi Trader Crypto Koto channel, kung saan nagre-review naman tayo ng ating mga games, play to earn games naman yung tinitingnan natin dito. Pero lately nga, hindi maganda yung galaw ng mga crypto games natin. Majority po sa kanila nagbabagsakan yung mga token price. So yung mga play to earn natin sa kanya, halimbawa naglalaro ka sa mga games na to, hindi ganun kalaki yung pwede mong makuha sa kanya sa ngayon kasi
medyo wala yung demand. So, nagkakatakutan as of this time. So, sumasabay siya sa fearfulness with regards sa ating mga cryptocurrencies naman. Ayan. So, follow mo na lang ako dyan, guys. And then, follow mo din ako dito sa ating Facebook account. So, check mo lang po kung ano po yung mga nakalagay dito. So, mostly is related naman sa stock market. So, hopefully makatulong sa iyo yung mga pinopost naman natin dito. So, lately nga, sabi ko sa inyo, medyo busy tayo doon sa isang channel kaya hindi tayo medyo nakaka-post. Tapos, Palaboy Trader Facebook page. So, ano pa rin guys remind ko lang doon sa medyo nameke ng Facebook page po natin. So, wag po kayong maniniwala. Hindi po ako nagbe-message kahit yung mga nagbe-message sa akin dito sa inbox. Hindi ko po sinasagot yan unless kilala ko siya or meron silang urgent na tanong. Pero hindi po ako yung mag-initiate ng yun nga, yung magtatanong. Ayan. So anyway, follow mo ako dyan. Ganun din, mga about sa ating mga PSE market, yung mga pinopost po natin dito ng mga information. Tapos i-check mo yung lagi mo i-check yung dami ng mga naka-follow dito sa channel kasi yung mga gumagaya, syempre walang masyadong follower yon. So yun yung para malaman mo kung authentic yung ginagamit natin na Facebook page naman sa kanya. Okay? So, yung Bodega Peak, yung mga naghahanap ng trading journal, nandito lang po guys. Tapos, bisitahin mo na rin yung iba nandito, especially kung bago ka lang, dito po sa ating PSE market naman. So, yan, yung ginawa natin, mga basic na video, mga written article. So, may mga videos din po dyan. Nilink ko yung yung mga laman po ng ating YouTube channel. Okay? So, tingnan natin kung anong meron dito sa ating mga na-retweet for the day. So, COVID cases natin guys. So, very, very controlled. Below 500. 379 cases pero kahapon medyo nag-spike siya ng konti. Pero nonetheless, okay po yan. So, marami na akong nababasa ng news articles. Minsan pag may time tayo, nagpabasa tayo, nakikita ko, marami na mga hospital yung zero COVID cases. So, very good. Na-achieve nga po natin yung tinatawag nila na herd immunity. Sana sumunod din yung ating stock market kasi medyo matamlay pa rin siya as of this time. So medyo nagulat yung karamihan dito kasi net foreign buying natin isumabot po siya ng 9.57 billion pero alam ko itong transaction na to doon sa mga Ayalas natin. So hindi ko nakita kung yun ba yung transfer ni ASN doon sa ASX natin, yung mga asset niya or most likely ito yung Aran investment galing Singapore, yung nag-invest kay ASN. So pwede natin i-double check yan pero kaya malaki yung net foreign buying natin pero nakita mo naman kung talagang net foreign buying yan na yun nga nag-invest yung karamihan ng mga foreigners dapat umakyat yung yung indices natin yung ating PSE pero nag-drop pa nga siya, di ba? So ito most likely isang malaking single transaction ng mga investors po. Ayan, kaya biglang umakyat po siya. Tapos San Miguel's Bank of Commerce, so medyo maganda siguro to kasi bangko na to so hindi kagaya ng mga last time. So fundamentally, most likely merong pinanghawakan itong si Bank of Commerce natin. Hindi pa naman natin na-review, so siguro reviewin natin one time. Magkakaroon po siya ng 4 billion IPO. So finally, ito yung bangko na yun nga, hindi natin masyadong kilala pero na to, nationwide na itong si Bank of Commerce. Ayan. So minsan itong bangko na to hindi siya kumbaga stricto din naman siya pero mas madaling mag-open dito so nakapag-open tayo ng mga accounts dito last time as compared kay kina BDO, kina BPI, mas stricto yung mga requirements sa Manila. So yun yung experience ko sa kanila. So 8990 Holdings eyes 165 billion from home sales. So very good. Nakita ko din yung tama ba? O si House yung nakita ko na pumipitik-pitik yung price. GMA7 expects 2021 profit to exceed growth targets. Kaya pala pumitik si GMAP natin saka si GMA7. SMC Banks of Commerce plans 4 billion IPO natin. Ayan. PSEI update. Cebu Landmaster has launched its 1.2 billion commercial tower Latitude Corporate Center in Cebu Business Park. It said on Thursday. And so may project pala itong CCLI. Hopefully gumalaw na yung price action.
Tapos, stories for the day. Ayan, bakit ko ba na-retweet to? Ayan, so meron kasi siyang mga information. GDP growth may exceed 2021 target. So, very good. Kasi 4 to 5% lang yung target, di ba? Tapos, nag 7% tayo ng Q3. Ayan, so factory output increased by 24.7. Tel 5G deployment gets support from US. Yan, very good. CLI launches 1.2 billion corporate tower. SEC approve FLI 10 billion bond issue. So, medyo nangutang pala si FLI. SMC's Bank of Commerce plans 4 billion IPO. Ayan. So, yan din naman. Ayan. Unit Spectrum plans to install 14 megawatts of solar rooftop projects. BPI plans to issue for tranche of 5 billion peso fixed rate. So, mangutang siya. RRHI share price has corrected by as much as 5.5% from its year-to-date highs naman. So, nag-pullback daw siya. So, mukhang binabantay ni First Metrosec natin. So, dito, Telecommunity, near seating the 5 million subscribers. So, hopefully, yan yung catalyst niya. So, and then, tsaka dito pala, kung nababasa niyo yung mga posts ng mga kasama natin, mukhang nagtitest buy daw yung mga executives kasi meron silang mga shares na binibili kay dito naman natin. Ayan. So, siguro tingin nila, maganda yan, 5 million subscriber. Di ba? Ang bilis. So, ilang buwan pa lang ba nung nag-open si dito Telecom sa atin. So, ang dami na niya kaagad subscriber. So, hopefully, makatulong po sa kanyang bottom line naman. A-REITs, ano ba nangyari dito kay A-REITs? 15 billion debt securities plan approved by SEC. So, mukhang mag-expand si A-REITs natin. DMW inaugurated Makati Commercial Building. Ano pa ba? Latitude Center Project launched by CLI BBEI. So, nabasa natin yan. Higher economic growth seen. So, very good po. Hopefully, makatulong sa PSEI kasi hindi tayo makalampas sa 7.2. Mukhang nahihirapan yung index natin. Tenor will be 4 years due, 2025. FLI cleared on fixed rate bond. Dito, outlines milestones for 2020. Dito is approaching 5 million mobile subscribers. So, very good. Hopefully, gumalaw na siya. GMA Network sets little less than 2 billion capex naman. Ayan. So, kasi maganda daw yung niya. Tapos ito, Beijing has made it clear it has no intention of bailing out the Evergrande's 300 billion debt. So, most likely, kakayanin nila yan. Kaya hindi nila binail. Ayan. So, hopefully, walang reverberation. Kasi wala tayong makitang maramdaman ng mga news na related sa Philippine markets. Ayan. So, may bagong dating na naman. Dami niya, 150 million COVID-19 vaccine from, saan ba to? Pfizer BioNTech. Ayan. So, expect nyo na guys pag nag-booster kayo kay Pfizer po natin. So, meron siyang epekto. Tingin ko meron talaga kasi majority. Lahat kami nagkaroon ng lagnat. Ayan. So, nilagnat kami sa Pfizer. Pero, okay naman na. Ayan. So, kaya medyo nakapag-vlog na tayo na medyo maayos-ayos ng konti naman. Okay? Still no Omicron detected in latest sequencing. So, wala pa sa Pilipinas. Pero, maraming mag-uwian. So, hopefully, hindi siya kumalat. Listed property firms to see strong earnings rebound. Ayan. So, galing kay Ma'am Doris Dumlao. Okay? So, hopefully makatulong po yung mga information na yan sa mga stocks natin. So, guys, yung ating Patreon, ayan. So, close na muna as of this time. So, by January 2, 2022 na lang po yung opening. Nakalimutan i-close yung natin, yung mga sections yan. Pero i-close ko na po. So, maraming salamat dun sa mga nag-join. Hopefully mag-prosper tayo for this month kasi mukhang marami namang magagandang trades na nakikita tayo. Nagpo-pullback si PSEI pero may mga individual stocks na nag-recover na. So, opportunity yung mga yon. So, check mo na lang by next year, yung mga wala pa po dito. And then, yun, aral-aral tayo doon sa mga nandito po sa ating community naman. Okay po. So, and then, to Trade Asia, ayan. So, refresh ko siya para hindi siya mag-close. Ayan. So, guys, yung gusto mag-open ng to Trade Asia Prime account, so check mo po to. Yung nakikita nyo ngayon dito sa platform ko is yan mismo yung ating to Trade Asia Prime. So, yun nga lang, as compared doon sa mga normal na brokers, kasi may special function to, yung ating mga, mga iceberg, tapos yung, di ba, auto cut loss, yung auto buy, pag breakouts, yung mga ganun, pwede mo siyang iset. So, yun yung feature niya, kaya na medyo, pag medyo nag-open ka sa kanya, nasa 25K yung minimum na investment mo. Pero yung ilalagay mo na yon, investment mo yon. So, sa'yo yon. Yun lang, para maka-avail ka neto. So, yun yung minimum na requirement naman nila. Ayan, so namula lahat, medyo nag-pullback tayo kasi Friday. Tapos, nakita ko dun sa Asian market kanina, sabi ko sa inyo, nag-pullback
karamihan po ng ating mga indices. So 9 billion net foreign buying pero hindi natin siya ramdam, di ba? So most likely isang individual stock lang 'yan. 44% foreign participation and then 56% po yung local naman natin. So ang medyo tinamaan ngayon na sector is finance ulit. Ayan. So medyo mahina pa rin si finance natin, si Aboitiz, talagang dire-diretso eh. Yung AP natin, meron akong hawak na AP eh. So anyway, akala ko siya yung gagalaw pero ito naman yung gumalaw, si AAB natin. So congrats doon sa mga may hawak po sa kanya. Wilcon, so 3.45% gain. Galing. So, di ba, akala mo hindi na magre-recover si Wilcon after nung pumitik siya last time. Pero ngayon, tignan mo. Grabe yung ang ganda ng galaw niya. Converge, nakakabawi siya. Ayan, so yan po yung galawan. Yung mga medyo bumagsak si Jollibee natin. Pero tingin ko, babalik din naman yan. So, nagbakasyon lang yung mga investors. So, nag-loss tayo, negative 0.59%. Turnover value, ito yung yung titignan natin, mababa, 5.9 billion. Pero yung 9 billion na yun, mostly, sabi natin, merong single transaction na nangyari naman sa kanya. Okay? So, yan po yung ating overall picture. Tingin po tayo sa ating charting. So, nauntog tayo. Sakto dun sa may MA20. So, hindi niya kinayang i-close yung gap natin. Hopefully by next week, bantayan po natin yan. So, uptrend na ba ulit? Pwede mo siyang i-consider na uptrend kung medyo bullish ka dito sa sa PSE market natin. Ganyan, yung tingin mo sa kanya. Pero ako, sideways muna hanggat hindi tayo naka-breakout ng above 7,200 level naman. Pero at least, makita mo naman yung mga kandila natin dito, paakyat mo yung direction. Pero parang nauntog siya, di ba? Pag tinignan mo yung chart natin, nauntog siya dito sa RSI 50%. Pero nonetheless, wala naman negative news eh. So, okay lang yan. Tingin ko magre-recover din. So, kung hindi ka masyadong naging emotional last time kasi yung Omicron na yon, siya yung nag-cause, naging opportunity sa iba na makahabol dun sa mga stocks na dumidire-diretso yung galawan naman. So, tingin ko opportunity pa rin yung yung mga blue chips natin na hindi masyadong nakagalaw as of this time na medyo nag-recover na po yung ating indices naman. Okay? So, COVID cases po natin. So, sobrang liit. 300 cases lang tayo. 7-day average natin is 360. Very good. Yan. Tingin tayo sa US market. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, medyo maganda nga po siya. Tingnan mo dito. Ang tataas ng ng galaw nila. Hindi naman ganun kataas, pero makita mo, paakyat siya. Kahapon, namula sila. So, siguro ito yung sentiment natin. Tapos, tingnan mo guys, lahat dito sa bandang Asia mapula. Pero hindi naman ganun kalalaki. Maliliit lang na value. So, nagsabay-sabay lahat. Ngayon sa Europe, mapula. Pero tingin ko magre-recover yan mamaya. Kasi yung US futures natin is okay din naman yung galaw. And pag tumingin ka sa baba, wala akong nabasa about sa Evergrande. Parang nagdahilan lang. Pero samantalang noong di ba, nung unang lumabas yung news ng Evergrande natin, talagang bagsakan yung mga stocks naman natin. So, siguro na price in na yun last time. And so, kaya minsan medyo mahirap maging emotional din dito sa ating PSE market naman. Dito sa ating cryptocurrency, nagpo-pullback pa rin sila. Pero ang affected talaga yung mga crypto games natin. So, grabe yung bagsakan guys. Kung nagtitrade kayo doon, so be very careful. Dapat mabilis ka mag-cut. Kasi ang bibilis ng bagsakan ng kanilang mga price. Siyempre, yung opposite, pag nag-rebound naman siya, malalakas din yan. Ayan. So, pero dito sa cryptocurrencies natin, malilit. Hindi ganun kalaki ngayon yung volatility. Pero nga, nakakita mo, sila, nagpo-pullback pa rin yung cryptocurrencies naman natin. Okay? So, yun po yung ating nakita sa kanya. Wala naman masyadong negative news eh. So, ready natin yung ating mga stocks. And then, balik tayo dito sa ating chart. Ayan. So, unahin po natin si ASX. So, nagmaterialize na yung mga asset transfer na usap-usapan sa kanya. So, umakyat na po siya. So, pero sabi nung hindi pa naman tapos, di ba? Pero anyway, definitely mangyayari yan based dito sa price action. So, yung value ng RSI natin nasa oversold. Nasa 80 pa lang naman siya, mga 80 yung value niya. So, mukhang pwede pa nga di ba? Pag titignan mo yung RSI natin. Pero, ang napansin mo siguro, gaya ng ginuhit natin kahapon, mukhang tumugma naman siya, di ba? Swing high, swing low. Tingnan natin halos sakto siya eh. Ayan nag-breakout pa nga dun sa yung ginuhit natin last time sa kanya, di ba, kahapon. So, ayan. So, akala ko mataas na yung yung kahapon natin na nilalagay sa kanya kasi wala na siya mga support, nag all time high siya.
Hopefully, ganun din kaya yung ibang breakout natin, kagaya ni All HC natin. Ayan. So, meron kasi tayong hawak na nakabili tayo ng All HC naman last time. Ayan. So, okay yung galaw nitong si AceX natin. Tama ba? Tama. Tama. Ganyan din yung guhit natin kahapon. Yung support natin, dalawa, pero siguro dyan na, grabe yung parabolic na yung So, hindi ko ilalagay yan, guys, kasi baka magkaroon ka ng maling interpretation. Price action na lang yung yung lalagay natin. Support based sa extended Fibonacci is nasa 35 pesos. Hopefully, mag-stay siya dyan. Hindi pa exaggerated masyado yung yung RSI natin. Parang pwede pa nga. And then, nagpaparabolic. So, baka meron pa siyang 1 or 2 days na green, hopefully. Pero extended na nga siya. So, medyo late ka na kung ngayon ka palang papasok dito kay AceX naman natin. So, yung mga ganyan, pag hindi tayo nakakahabol, panoorin na lang natin. Ayan, kaysa mabuhusan tayo. So, ganda ng galaw po nitong si AceX natin. So, nag-gain po siya 15.26. Congratulations po sa inyo yung mga matyaga sa kanya. Hindi ko rin siya pinapansin dati kasi based sa history nitong si AceX natin, madaling pitikin. Tapos pag medyo nawala yung support niya, mabilis bumagsak yung yung mga prices. So kaya hindi ko rin siya masyadong napansin. Pero technical wise, 'di ba, kung nagkaroon siya ng mga breakout dito last time, kung napansin mo siya, so good entry pala siya last time naman. Pero anyway, nonetheless, good lesson sa atin. Ayan. So, ang main buyer natin, SB Equity, saka si Call, and then Call Citysec, yung ating pinaka-main seller. Tapos, malakas talaga siya kasi meron siyang 38 million net foreign buying naman. So, kanya lang muna, guys. Support na lang. Wala tayong makikita sa taas wala tayong resistance So, price action yung magdidikta. Pero tingin ko, medyo malapit na nga siya kasi nasa halos 80 plus na yung ating RSI levels naman sa kanya. Okay? Next po natin si dito. So, mukhang meron na sinasabi si dito Tingin mo. Ayan. So, tingin ko parang meron na kasi nagkaroon siya ng guys medyo obvious. Meron siyang higher low. So, mukhang tutuloy na tayo dito sa 6.6 na resistance. Tapos, di ba yung mga, sabi ko sa inyo kanina, yung mga executives natin, bumibili na ng mga shares. So, nagte-test buy. Parating na kasi pala yung, yung SRO. Ayan. So, meron tayong date. Tingin lang tayo dito ng konti sa technicals. Okay na. Medyo nakasilip na pala siya. Hindi ko napansin na, RSI 50 plus na pala itong si dito natin. Tapos, meron ba tayong net foreign buying? Tingnan natin Meron siyang gain, 4.88%, 3 million yung net foreign buying. So, nandiyan na ulit yung support niya. Tapos, yung news natin, guys, ito, kalalabas lang, kanina pala. So, tingin natin, malaking tulong to. Ano ba yung, yung usapan dito? Hindi niya kasi nilagay ano bang current price natin? 6.23. So, baka isagad nila sa 6.8. Kasi, ang offer price po ng, ayan, guys, yung mga nag-aantay, stock rights offering po nitong dito si ME natin. Tapos meron siyang good news na umabot siya ng di ba? 5 billion subscribers. So nakakatulong po 'yon yung mga ganung news po sa kanila. So 4.88 to 6.88 yung ating stock rights offering. So ang mangyayari kasi niyan, guys, di ba? Kailangan mo bumili kung gusto mo mag-avail ng SRO. Maganda sana medyo di ba? Mababa yung price ng SRO. So para pumitik yung price natin kasi ang mangyari niyan, yung iba maraming magkakagusto sa SRO natin, di ba? Kasi nga makakabili ka lang ng SRO pag meron kang hawak na shares ni dito naman. So ganun yung nature ng stock rights offering. So ang pricing is December 17. So next week natin malalaman. Friday, so after trading hours na siguro niya i-announce, and then yung ex-date is December 20, and then record is December 23. Stock rights offering is pwede ka nang bumili by December 27 to January 18 kapag hawak mo siya until ng ex-date naman natin. Okay? So sana malinaw sa inyo yung pwedeng mangyari dito sa stock rights offering natin kay dito. So very good. Technical wise, buhay itong si dito natin. All D, pero si Mary Mart natin ang naiwan na talaga. All D, so wala naman siyang gain ngayon, di ba? Tingnan natin yung yung price action. So kung wala naman siyang ginalaw dun sa last na discussion, ayan, wala. Wala pala siyang gain or loss ngayon. So hopefully, mag-stay na lang po siya dyan, pero not so good pa rin kasi below siya ng psychological level natin na 0.7 naman. So tinitignan ko last time support 0.7. So hindi natin gusto kapag nauntog yung mga prices natin din below ng ating MA9. So not a good entry pa sa ngayon itong si Aldi naman natin. So
pwede naman mag-antay, di ba? So, antayin ko na lang yung, yung recovery niya bago natin pasukin. Next, si All 8C. Tama ba? All 8, tama. All 8C, so nagkaroon siya ng breakout. So, buti nilang may hawak tayo na All 8C. So, nang isang araw ko pa tinitignan to itong kandila na to. Kaya sabi ko, mukhang mayroon ng may karga itong si All 8C natin. Kasi dito sa area na to, ayaw ko kung napansin mo, kaya nakabili ako sa kanya. Meron akong hawak last time dito sa mga area na to, and then nakapag-add pa tayo. Kasi nakita ko tong volume na to, malaki siya. Unusual minsan yung mga ganyan. Ang tagal na wala siyang volume. So nainip nga tayo sa kanya kasi nga ang tagal diyan sa area niyan. Tapos suddenly nag-breakout siya dito sa RSI 50, and then 'di ba? Yan yung mga hinahanap natin. Meron siyang breakout volume. Pero the next day, kung tinignan mo naman, next 2 days, meron pa rin siyang follow-up na volume. So, yun nga, malakas yung pakiramdam natin na possible magkaroon siya ng breakout. And then, yung bias naman natin, bias lang naman, speculations lang yun. Natuloy naman siya. So, very good. All-time high si, di ba? All AC. So, parang ACX yung galaw natin. So, hopefully ganoon kasi ako may pagka-bias na yung review ko kasi may hawak po ako na All HC natin. So, very good yung yung galaw niya. So, makita mo dito okay yung RSI, tapos pabuka yung MACD. Tapos eto talaga yung magsasabi na meron nagtutulak kasi meron siyang volume na kasama naman. So, kung gaano siya kataas, hindi ko na muna lalagyan na resistance. Pwede kang gumamit ng yung extended Fibonacci ulit. So, tingnan natin kung kaya niya. Kung meron siyang ilalabas. Ayan, sakto sa resistance. So, kaya nga lang kasi hindi siya reliable na ngayon kasi ang laki ng pinapakita niya na gap. So, anyway, 52 weeks high. So, very good para dito kay All HC. At congrats din sa mga holders po niya. So, kasi ngayon, medyo bibihira yung stocks na continuous yung yung trend direction. So, 6.6% yung gain natin sa kanya, 25 million net foreign buying. So, kahit papaano, meron siyang karga. Call BPI yung main buyer, and then PEPS at saka si Call yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So, ganyan lang muna guys yung ilalagay ko. Tapos, ASN. So, nakita ko parang hirap pa rin si ASN. Hopefully, magstay na lang siya dyan sa MA 100. So, yan naman mukhang strong support naman kasi tatlong shakeout na yan. Nandyan pa rin siya. Pero, hindi pa rin natin nagugustuhan yung RSI kasi nga, downtrend pa rin naman yung direction niya. Pati yung MACD, di ba? Malayo yung blue dito sa ating red formation. So, most likely baka meron pang mga shakeouts na gagawin po itong si ASN. Ano ba yung fair value? May nababasa ako, 13 pesos daw itong si ASN natin. So, pero kay Call at saka kay to trade, mukhang hindi ganun kalaki yung yung nilalagay sa kanya na fair value. So anyway, basahin na lang po natin yung mga news na yon. 1.7% yung gain niya, 12, ayan, bumalik na sila. 12 million net foreign buying, Credit Suisse, UBS yung main buyer, and then Mandarin at saka si Call yung ating pinaka main seller. So medyo bearish pa rin yung bias natin sa kanya. Pero it's a good sign na parang nag-bottom yung yung mga candles natin. And then si Merrimart, hindi ko ata na-review to kahapon. Yan. Not so good guys kasi dapat normally pag strong yung stocks mo and then sentiment lang yung cause ng pagbagsak niya kagaya niyan, RSI 19 na lang siya. Dapat nag-i-start na siya mag-rebound pero mukhang wala pa. Ayan. So meron ba tayong support dito sa kabila? Meron yata tayong gap last time sa kanya. Tingnan natin Ayan meron siyang gap dito. Ayan. So nag-support siya dito sa may gap. Pero baka ma-feel niya yan pag medyo mahina pa rin. Mang-shake out siya, i-feel niya tong gap na to, and then saka siya bumalik. So hopefully ganun yung mangyari dito kay Merrimart. Pero tingnan mo guys, palaki pa rin yung yung selling volume, tumataas siya, bumabagsak. So pa rin yan? Sell off pa rin itong si Merrimart naman natin. So abang-abang na lang tayo sa tamang kandila. Pwede rin naman siyang maging candidate sa rebounds trade. Bouncing ano ba tawag natin yan? Bounce sa oversold condition, bounce trade. Ayan, pero wait na lang tayo ng tamang entry. So, pwede naman mag-antay, di ba? Mahirap magmadali, di ba? Especially ngayon, medyo volatile yung stocks natin. One time, okay yung trend, mamaya biglang nagbe-breakdown yung mga trend directions. So, meron siyang negative 3.77% na loss. Meron siyang 1.48 million. So, hindi ganun kalaki yung buyers po nitong si Merrimart. So, not so good pa rin guys yung sentiment natin. Hopefully, for the coming few days next week,
mag-start na po yung kanyang recovery. At then si Medic natin, so ba't dalawa lang yung kandila ko? Dapat tatlo na to ah. Ayan, so anyway, hindi ko alam kung bakit ganun. Tatlo na si ano, di ba? Tatlo na si investor natin. Ayan, so meron siyang loss, negative 3.35%. So marami ang ano marami nagugulat dito kay Medic natin. Bakit daw hindi siya gumamit ng stabilization fund? Tapos bakit daw yung mga secondary shares na binenta sa kanya, pag-aari pala nung ating Chief Executive Officer, yung kapatid ni Mr. Villar. So mukhang personal na niya. Ewan ko nabasa ko lang guys kasi may may news dito si bilyonaryo. Parang sa kanya napunta yung yung cash na yun. Pero hindi ako sure doon. Intindihin na lang natin yung news po ni Bilyonaryo. Baka mali po ako ng interpretation. Ayan. So, pero most likely para sa negosyo naman yung yung mga binenta ng shares natin. Pero not so good guys yung galaw niya. So, lalagay ko na lang muna yung support sa 1.6. Yung isang kandila yata niya. Tama ba? Dapat may isang green na candle pa. Pero anyway, nonetheless, meron news talaga sensational itong billionaire natin. Ipatulpo na yan. SEC, PSE urge to investigate Medic owner Virgilio Villar, PNB, for letting stock collapse on IPO debut. Meron bang rule na hindi mag-collapse yung stock natin sa IPO? Hindi naman, 'di ba? It's a free market nga, 'di ba? Meron tayong tinatawag na mga stabilization funds, alam ko 'yon. Meron siya pero hindi naman yata required 'yon. So anyway, antabayanan na lang po natin. Sila na lang mag-usap dito. Mahirap mag-comment sa ganito kasi wala naman tayong alam kung ano talaga nangyari sa kanya. Pero interesting kasi yung mga headlines nitong si bilyonaryo natin. So sila na lang po mag-usap dito. Basta ako price action lang muna yung titingnan ko sa kanya. And then guys gaya ng sabi sa inyo, yung mga mini-mention ko po dito, technical analysis, yung mga news, yung interpretation, personal ko lang po yun, personal na view. So kaya nga sabi ko sa inyo, kaya may disclaimer tayo na due diligence, aralin din natin kung ano yung mga nilalabas na news, ano yung mga nangyari sa mga price action natin dito sa mga hawak po natin na stocks. Kasi tayo din naman yung kanya-kanya tayo ng pindot doon sa ating buy and sell button naman natin. Okay po. So, yun lang muna yung ating review. Tingnan ko na lang kung ano mangyari sa price action ni Medic, pero not so good. So, antay na lang ako ng rebound naman niya. Okay po. So, yun lang muna yung ating review. So, as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Yung crypto ko to para sa mga play to earn games. So, ingat pala dito muna. Mukhang mainit kasi may mga rug pull, yung biglang nawawala yung site ng mga play to earn games natin. And then follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader, Facebook page. Ingat po kayo dun sa nagme-message, hindi po ako yon. And then yung ating Twitter account, yung ating Bodega Pick, and then yung Patreon is January 2, 2022 na po yung next na opening para sa mga gusto mag-aral kasabay natin sa PSE markets naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat at happy weekends po sa inyo lahat.